The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple, Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. We are the Church of the Good Shepherd. We are inviting you to click like, share this video, and be engaged as we share God's vision to our online community. Disciples, be present and engage in our online classes. Live class every Sunday at 3 p.m., School of Leaders 1 every Sunday at 4 p.m., School of Leaders 2 every Sunday at 5 p.m., and School of Leaders 3 every Thursday at 7 p.m. There is power when we pray. Be part in our daily prayer at home every 5 o'clock in the morning and 6 o'clock in the evening. Leaders, stay tuned to our online leaders meeting together with our beloved Pastor Rami Henares Jr. every Tuesday at 7 p.m. Let's be involved and enjoy our journey in the Lord and His vision. Thank you and God bless. The Church of the Good Shepherd aims to make the vision of God manifest in the lives of people. People come not just to hear the Word of God, but at the same time train them as a disciple of the Lord Jesus Christ. Every Sunday after the worship service in the morning, disciples come in the afternoon to be trained in the class. Discipleship training consists of life class, where people learn how to live a life according to the will of God. After life class, they will level up and be trained to become a disciple and leaders through a class that we called as School of Leaders 1, 2, and 3. Though the pandemic strikes, discipleship training never stops. Life class and even School of Leaders 1, 2, and 3 transition to virtual classes. The teachers, together with the students, engage in learning and applying the vision of the Lord Jesus Christ to win, to consolidate, to disciple, and to be a leader that also reaches other people. Truly, Christ Church and His disciples will continue to grow and mature despite of the pandemic that strikes the world, because we are the church and we have the vision. We are the Church of the Good Shepherd. We are inviting you to click like, share this video, and be engaged as we share God's vision to our online community.
Disciples, be present and engage in our online classes. Life class every Sunday at 3 p.m., School of Leaders 1 every Sunday at 4 p.m., School of Leaders 2 every Sunday at 5 p.m., and School of Leaders 3 every Thursday at 7 p.m. There is power when we pray. Be part in our daily prayer at home every 5 o'clock in the morning and 6 o'clock in the evening. Leaders, stay tuned to our online leaders meeting together with our beloved Pastor Rami Henares Jr. every Tuesday at 7 p.m. Let's be involved and enjoy our journey in the Lord and His vision. Thank you and God bless. The Church of the Good Shepherd aims to make the vision of God manifest in the lives of people. People come not just to hear the Word of God, but at the same time train them as a disciple of the Lord Jesus Christ. Every Sunday after the worship service in the morning, disciples come in the afternoon to be trained in the class. Discipleship training consists of life class, where people learn how to live a life according to the will of God. After life class, they will level up and be trained to become a disciple and leaders through a class that we called as School of Leaders 1, 2, and 3. Though the pandemic strikes, discipleship training never stops. Life class and even School of Leaders 1, 2, and 3 transition to virtual classes. The teachers, together with the students, engage in learning and applying the vision of the Lord Jesus Christ to win, to consolidate, to disciple, and to be a leader that also reaches other people. Truly, Christ Church and His disciples will continue to grow and mature despite of the pandemic that strikes the world, because we are the church and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple, Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision, understand, live, and transmit the vision. Committed to cell life, evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually, devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority, love, honor, and respect my leaders. Commitment to time, manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship, accountability, and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow, pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation.
Magandang umaga muli sa ating lahat and welcome sa ating morning simbahay. Ating welcome lahat nating mga pastors, mga leaders, mga primary, lahat nating mga cell members at lahat ng mga first-timer natin ngayon. Ay welcome po sa ating morning simbahay. Welcome po natin Luzon, Visayas at Mindanao. Lahat ng nakasubaybay sa ating morning simbahay. At ang araw na ito is a day of worship kay Lord, no, sa ating Diyos na buhay. At welcome po natin ang lahat ng mga leaders natin, disciples po natin, cell group members natin na nasa labas ng bansang Pilipinas. Welcome po sa inyong lahat at good morning po sa lahat nating mga kapatiran na kasama natin sa online simbahay. At sa oras na ito, simulan natin ang lahat sa ating pambungad na panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa kalayaan na kami ay makapagpuri sa iyo, sa espiritu at katotohanan, at sama-sama naming pagsaluhan ng iyong mga salita. Dalain ko, Panginoon, ikaw po ang magministeryo sa iyong mga anak na nasa iba't ibang sulok ng daigdig, Luzon, Visayas at Mindanao, sa kanilang mga tahanan at sa labas ng bansang Pilipinas. We pray, Lord God, let your Spirit manifest, work in the midst of us, O God, as we spend time in worshiping your name at sama-sama naming pagsaluhan ng iyong mga salita. Pinagkatiwala po namin sa iyong lahat itong aking panalangin sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Sama-sama po nating papurihan ng Panginoon at sabayan po natin ang ating CJS Philippines worship team. Taas-taasan sa aking puso ay nalalahan. Pagpapala mo't pagsama ay laging nararanasan. Kailan may hindi mag-iisa. Diyos na makapangyarihan, taas-taasan sa aking puso ay nananalahan.
Purihin ang Panginoon. Ihanda po natin ang ating mga ballpen, ang ating notebook, at ang higit sa lahat ang ating mga Biblia, mga kapatid. At ang ating mga sarili ay ihanda po natin na sama-sama po nating pagsaluhan sa salita ng Diyos sa oras na ito. Buksan natin ang ating mga Biblia sa 2 Corinthians chapter 9, verses 10 to 15. Sabi po dito, ang Diyos na nagbibigay ng binhing itatanim at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. Ang pagtulong ninyong ito sa mga kapatid ay hindi lamang makakatugon sa kanilang pangailangan, kundi magiging dahilan pa ng walang hanggang pagpapasalamat nila sa Diyos. 13. Ang bukas palad ninyong pagbibigay sa kanila at sa lahat ang siyang magpapatunay na matapat ninyong sinusunod ang magandang balita ni Kristo. Dahil diyan, magpupuri sila sa Diyos, kaya't buong pagmamahal nila kayong ipapanalangin dahil sa dakilang kaloob ng Diyos sa inyo. Salamat sa Diyos dahil sa kanyang kaloob na walang kapantay. Ngayong umaga ang ating pag-usapan, bago tayo dumako sa ating paksa, may isa akong naobserbahan. Sa time natin sa ngayon, napapansin ko lang, isa sa aking nakikita, maraming mga anak, lalo na kung maraming mga properties na iwan ng mga magulang, mga ari-arian, maraming mga anak interesado sa mana. Yung mamanahin na makukuha nila sa kanilang magulang, pero hindi sila interesado sa pag-alaga sa kanilang mga magulang. So, mapapansin natin yung mga magulang na naghirap, nagpagal para lamang may mga properties, pinagsipagan nila yon, nagsipag sila. Ngunit dumarating na tumatanda din yung parents. At ito ang masaklap sa lahat. Maraming mga anak nagaantay na mamatay ang parents dahil nagaantay para kunin ang mga naiwang property ng parents. Pero sa ngayon, ang mga magulang na may sakit ay hindi inaalagaan. Ngunit nagaantay na lamang para kunin yung pinaghirapan ng magulang. Kasi ang panahon natin ngayon, gusto ng marami at maraming kabataan, gusto ng mga bagay na madalian. So gusto nilang makuha ang naiwan ng kanilang parents. Yung mga mana pero ayaw nila na mag-alaga sa kanilang mga parents. That is my observation at may connection yon sa ating paksa sa umagang ito. Ang ating paksa is about the life principles of a sower. Ang prinsipyo ng isang manghahasik. Ang buhay prinsipyo ng isang manghahasik. Pag sinabing sower, maraming synonyms doon. Nagtatanim ka, naghahasik ka. Pag sinabi namang reaper, ito yung mga tumatanggap ng ani, kumukuha ng ani. So ngayon, sa ating panahon ngayon, mga kapatid, malawak ang salitang sower. Pag sinabi nating sower, katulad nito, nagsasalita ako sa pulpit, nagsuso ako sa inyo, nagtatanim ako ng salita ng Diyos sa inyo. Pag ikaw ay nananalangin, nagtatanim ka ng oras mo sa panalangin. Pag ikaw ay nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, nagtatanim ka ng oras mo sa salita ng Diyos. Pagkatapos, lahat ng may tinatanim, may inaani yan. Halimbawa, every day you pray, nagtatanim ka ng time kay Lord, pinapalakas ka ng Panginoon. Every day you read the Bible, lahat ng natutunan mo, naging marunong ka sa pagharap sa problema, kahit may pagsubok. Kasi may tinanim ka eh. Nag-spend ka ng time sa reading of the Word, sa prayer. Dumadalo ka sa cell group, ino-open mo yung gadget mo, may time kayo ng cell group, either Wednesday, Thursday, Friday, or Saturday man yan. Nag-spend ka ng time sa cell group, nadidevelop yung mo, pakikipag-ugnayan sa kapwa. Kasi that is community. Naging matinong tao ka. Kasi may tinatanim ka eh. Ibig sabihin, your effort in the ministry, everything, your resources, nagbibigay ka sa ministry, binibless mo ang ministry by your resources, pagtatanim yon.
At lahat ng may tinatanim, may inaani yan. Nagtatanim ka sa gawain ng Panginoon, may aanihin ka. Ngayon, may dalawang klaseng mga ani. Ang isang mga ani, nagnanakaw. Di ba sa probinsya, hindi mo tanim, minsan kinukuha mo ang mga bunga na wala ang may-ari. O kaya minsan magpapaalam ka. Kaya tandaan natin, before we become a sower, dati, naging ano lamang tayo, nakikinabang sa mga ani. Di ba sinasabi nga ng Acts 20:35, mas papalad, no? It is more better to give than to receive. Mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. So ang pagiging sower, nagbibigay ka, nagtatanim ka ng oras, ng panahon, ng lakas sa gawain ng Diyos. At ang iba sa atin, umaani. After 1 year, after a month, depende sa tinatanim mo. So, ibig sabihin, ang bakit itong mensahe ko ngayon? Kasi, gusto kong dalhin sa atin ang mensaheng ito. Tapos na tayo sa pagiging receiver. Tapos na tayo sa pagtanggap palagi. It's about time for us to plant a seed, to sow a seed. Tapos na yung panahon na puro tayo pakikinig ng salita ng Diyos. Tapos na ang panahon na tayo palagi tumatanggap ng blessing ng Lord. Tapos na yung panahon na tayo palagi ang inaalagaan. Tayo nagbe-benefit. It's time for us to be a sower. That is the life principles of a sower. Parang katulad nito. Tapos na yung panahon ng pagiging infant natin. Pagiging sanggol. Pansinin ninyo, ang mga bagong panganak na mga baby, 1 to 5 years, hanggang sa sila ay maging elementary, puro sila pakabig. Lahat tayo puro pakabig ng isilang sa mundong ito. Lahat tayo nakatikom ang ating mga kamay nang lumabas sa mundong ito. At sa pagpasok natin sa mundong ito, nang isilang po tayo, lahat po tayo puro mga receiver. Diba? Dinaanan natin pagiging sanggol. Tumatanggap tayo ng gatas sa ating ina hanggang sa tayo naging toddler, gumagapang alagang-alaga tayo ng parents natin. Hanggang sa tayo ay maging elementary, receive lang tayo ng receive. Hanggang sa tayo ay magiging high school, receive lang tayo hanggang maging college. Ang masaklap nito, hindi maganda sa pagkatao natin na puro tayo receiver. It's time for us to be a sower. Nire-reap natin lahat ng benefit. Dapat, umakyat na tayo sa stage ng pagiging sower. Nagtatanim ka naman. Inalagaan ka ng parents mo. Nagka-college ka. Nag-graduate ka. Balikan mo naman ang parents mo para magtanim sa kanila. Kaya ito yung ating pag-usapan, mga kapatid. Mahalaga ito ngayon ng ating paksa, the life principles of a sower. Kung ikaw ay isang anak, about 20 years old ka na, 30 years old, o nasa top ka na, it's about time for you to sow. Magtanim ka naman sa parents mo. Magtanim naman tayo sa nag-aalaga sa ating spiritual, sa ating church. So hindi maganda na tayo ay for the rest of our life, naging receiver po tayo. Now, bakit ko binanggit dito? Kasi pag receiver tayo, nasa stage pa yan ng immaturity. Pag you are now a sower, you are now in the stage of maturity. Nagtatanim ka na. Now, bakit mahalaga ang prinsipyo ng pagiging isang sower? Number 1, you sow the seed for the future. Ibig sabihin, ang prinsipyo ng isang nagtatanim siya ng binhi para sa kanyang future. Mahalaga po yun. Example lang para makuha nyo to. Dito sa atin, nung sila'y nag-aaral pa mga estudyante, masugid sila nag-aaral, binibigyan sila ng baon ng parents nila. Pero nakita nila, yung mga baon nila, may bahagi ang Lord. Nagsuso sila ng seed ng resources nila. Binabalik nila ang para sa Panginoon. And that is for their future. Alam nyo ba yung mga high school namin dati dito? Naging college sila, naturuan sila, nagpa-disciple sila.
Pagka-graduate nila, maraming nag-aabang na mga trabaho sa kanila. Pinag-aagawan sila. Bakit? Nagsow sila ng seed for the future. Nung sila'y nag-aaral pa lamang, high school pa lamang, college pa lamang, binubukod nila kung anong meron sila at binabalik nila yung para sa Panginoon. Ibig sabihin, nagtatanim sila sa kanilang kinabukasan. Ngayon, marami sa amin dito, mga professional na, marami sa amin dito, sila na rin ang bumabalik, nagtatanim na sila sa parents nila, binibless parents nila, at the same time, naglilingkod na rin sila sa Panginoon. Pero kung balikan ko yung mga kabataan na iba, anong opposite? Ang iba, pinapaaral, binibigyan ng baon. Ang ginagawa, naglalaro lang. Umiiskapo sa school, nagbo-boyfriend, nagi-girlfriend. Yun ang tinatanim eh. Nag-aaral, nagbo-boyfriend, nagi-girlfriend, at ang baon na binibigay, nilulustay sa labas. Ngayon, ano yung present life nila? Pabigat sila ngayon sa parents nila. Sinasabi, nag-graduate na. Yung pala, nag-graduate na siya sa boyfriend niya, nabuntis na. At ang present sa parents, yung kanyang ginawang kalukuhan. Ayun, nagkaroon ng anak na hindi naging maayos pa ang nakuha, adik pa. Kasi yun ang tinanim niya nung nakaraan eh. So kung anong tinatanim mo ngayon sa buhay mo, yun ang anihin mo sa future. So ngayon, wala nang trabaho, asa pa sa parents, paalaga pa sa parents yung mga anak. Ang parents naman sobrang bait, alagaan yung mga apo. Pero hindi naging pagpapala ang katulad ng mga kabataang ganyan. Kasi nung past nila, hindi sila sumunod, mali ang kanilang pagtanim sa mga binigay sa kanila. Biro mo, binigyan ka ng baon. Nag-escape ka sa pag-aaral. Nagpakalayaw ka. At the same time, wala kang alam sa buhay, nakipagrelasyon ka sa mga lalaki o kaya babae. At the end of the day, graduate na lahat, ikaw hindi. Nabuntis ka eh. Ang iba naman, binabuauna ng parents, bumibili ng drugs. So ano ngayon? Sira din buhay. Kaya tandaan po natin, ang prinsipyo ng Bible, kung anong tinatanim, ang siyang aanihin. Kung ano ka ngayon, dahil sa tinanim mo yung nakaraan eh. Kung naging successful ka ngayon, you have a good job, you are a good son or daughter, at the same time, you are a blessing in the church, mabuti tinanim mo ng nakaraan eh. Pero kung ano ka ngayon, rebelde ka, wala ka ng hanap buhay, pabigat ka pa sa pamilya nyo, kasi wala kang tinanim na matino nung nakaraan eh. That is why, the life principles of a sower, ang isang taong matalino, nagtatanim siya ngayon para sa kanyang future. So kung anong tinatanim mo, aanihin mo yan mga kapatid. Mahalaga po to. Kaya, malawak yung word na sower eh. Malawak po yan. Kaya tandaan po natin, nagtatanim ka ngayon ng oras mo, ng panahon mo sa paglilingkod kay Lord. May aanihin ka ring mga bagay na spiritual. Pinapalago ka, pinapatatag ka ng Diyos. Kasi nagtatanim ka sa mga bagay na spiritual. Kaya tandaan natin, walang aanihin kung walang tinatanim. Pwede nakawin mo yung naani. Di ba? Kaya maraming nagnanakaw ng ani. Pero kung sa buhay mo nagtatanim ka ng oras sa Panginoon, katulad nito, nagtatanim ka ng effort mo sa mga disciple mo, pag pinagpala ka ng Lord financially, nagtatanim ka sa gawain ni Lord, mamalayan mo hindi ka kinakapos financially. At hindi mo naitapon ang oras mo sa ibang tao, may nabago ang buhay. Ibig sabihin, hindi mo sinasayang ang effort mo, lakas mo, panahon mo, pati yung gumagana sa utak mo, ang tinatanim mo dyan, kaya you have a sound mind. Nagtanim ka sa salita ng Diyos, pinag-aaralan mo salita ng Diyos. Nakikinig ka sa mga right people. Kaya now, you are a better person because of what you sow. So, importante, sino ba pinapakinggan ko? Sino mga taong kasama ko? Saan ako nagtatanim ng oras ko ng panahon? Yan mga kapatid ang dapat nating makita. You sow the seed for the future. Masaklap ngayon mga kabataan, pagkausap mo tulala. Kahit ang mga batang maliit, hindi na marunong gumalang sa parents. Bakit? Saan sila nagtatanim? Sa gadget. Hindi na sila marunong makipag-communicate.
Ang isa sa scary daw, nakakatakot sa lahat, kapag kausap mo yung tao, lagpasan. Yan ang mga babad sa gadget. And sometimes may sarili na silang mundo. Nagtatanim sila kasi sa mga bagay na hindi nakakatulong sa kanila. Kaya congratulations sa mga parents, no, na ang mga anak ninyo marunong sa psychomotor. Ibig sabihin, marunong sa communication, marunong maglaro, hindi nag-isolate sa sarili sa kwarto, puro gadget lang. Kaya marami ngayon hindi marunong ang salitang paggalang. Hindi nila alam ang mga good manners and right conduct. At marami hindi nadidisciple. Ngunit nadidisciple sila ng meta, nadidisciple sila ng gadget. That is why sa time natin sa ngayon, aware tayo mga kapatid. Ano ang iyong tinatanim sa present nowadays? Tingnan natin yung Galatians chapter 6, 7 to 8. Kaya mahalaga itong binasa natin sa Corinto kanina, no? Sabi dito, ang Diyos nagbibigay ng binhing itatanim. Tinapay na makakain ang siya rin magbibigay sa inyo ng binhi. So ibig sabihin, may mga binhi sa atin na dapat tinatanim natin, pinapalago ito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. So dito malawak to, no? Mamaya dadaanan pa natin yan. Now, dito sa Galatians chapter 6, 7 to 8, tingnan po ninyo, patibayin natin yung context na binasa natin kanina. Huwag ninyong akalaing madadaya ninyo ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. So anong tinatanim mo ngayon, pwedeng anihin mo yan after a year. Anihin mo yan dekada, maaani mo yan. Yun din ang kanyang aanin. Verse 8, ang sumusunod sa nasa ng kanyang laman ay mag-aani ng kapahamakan. Ngunit ang sumusunod naman sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Grabe mga kapatid, di po ba? Ibig sabihin, hindi natin pwedeng dayain ang Diyos. Kung anong tinanim natin, yun ang anihin natin. Kung nagtatanim tayo ng pita ng laman, lust of the flesh, mag-aani tayo ng kapamakan. Halimbawa, pinapaaral ka, puro lalaki nanap mo, napunta ka sa drug addict, idibugbog sarado ka araw-araw, nag-aani ka ng kapahamakan. Tigas ang ulo eh. So, ibig sabihin, wala kayong sisihin sa buhay nyo kung ano ka ngayon dahil sa ginawa mo. Hindi mo pwede sabihin, broken family kayo, kasi ako, kaya nagwala ako eh. Kapatid, lahat tayo may sarili tayong mga utak. Kung gusto mo ng isang mabuting buhay, ikaw ang magpapasya kahit broken family ka. Iba nga, buo pamilya, winawasak ang buhay eh. So kung nagtatanim ka ng paglalasing, nagtatanim ka ng pagsusugal, nagtatanim ka ng kapahamakan sa buhay mo. Pita ng laman po yun. Pero kung nagtatanim ka ng mga bagay na espiritual, aanihin mo rin yun. Kaya sabi dito, kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Sabi dito, ang sumusunod sa Espiritu, mag-aani ng buhay na walang hanggan. Ayun. So, we really praise God kasi pinahalagahan mo mga bagay na espiritual. Tinatanggap mo yung mga bagay na espiritual. Kasi nagbigay ka ng pagtatanim ng oras, ng panahon, makinig sa mga bagay na espiritual. Hanggang nagkaroon ka ng buhay na walang hanggan, hanggang sa ikaw ay nag-impluensya sa maraming tao, maraming naligtas. Kasi ang itinetanim mo, ikaw din ang umani. So umani ka ng mga bagay na spiritual. So, look to yourself now. Tingnan mo sarili mo. Fulfillment sa buhay mo, na-disciple ka, marami rin na-disciple. Naging leader ka, marami din naging leader. At mapapansin mo, financially, you are stable because you are faithful din sa pagtatanim. Hindi ka pakabig eh. So tandaan po natin, wala na tayo sa stage ng pagiging receiver. Wala na tayo sa stage na nagbe-benefit palagi ng mga ani. Nasa stage na tayo ng pagtatanim. At kung ano man ang inaani mo, masipag ka na magtanim, mga kapatid. And that is the seed for the future. That is the seed for the future. Ibig sabihin, ang prinsipyo ng isang sower, tapos na ako sa pagtanggap. Time for me to sow.
Magtatanim ako sa church, magtatanim ako sa parents ko, magtatanim ako ng kabutihang loob sa kapwa ko. May time, may energy, may talent, may skills, everything. Kasi ang nagtatanim, yun ang nasa level ng maturity. Wala na tayo sa infant stage. Ang infant, ang isang sanggol, hingi lang palagi ng gatas sa nanay at iiyak palagi yan pag gutom. Wala siyang kakayahan eh. Nasa immature stage pa yan. Wala siyang kakayang magpasya, kaya receive lang siya ng receive. Sa time natin sa ngayon, tagal-tagal mo ng Kristiyano, 20 years ka na, iba 30 years, 10 years. Problema mo, ganun pa din. Wala pa rin nagbago. Tanggap ka lang palagi ng counseling, tanggap palagi ng kalakasan sa iba. Hindi ka na naglilingkod sa Diyos na hindi ka nag-aabot ng kaluluwa. Kumusta kapatid? Ito, dami problema. Ito, may mga pagsubok sa buhay. Ito, kapos financially. Hindi ka na nakaalis dyan. At yan ay stage yan ng pagiging immature. Dapat pag kinumusta ka, musta kapatid? Praise God, ginagamit ako ng Lord, maraming naakay na kaluluwa. Pinagpala ako ng Panginoon. Sa ngayon, nagtatanim na ako eh. Ibig sabihin, hindi ka na tumatanggap palagi ng salita ng Diyos every Sunday. Leader ka na ng cell group. Ayon. Hindi ka na dinidisciple. Ikaw ng disciple maker. Yun ang nagsuso ng seed for the future. Hindi ka na pinapayuhan. Ikaw na ang nagpapayo. At makikita mo, ani ka na lang ng ani. Ikaw naman ngayon ang maraming inaani. Mga kapatid, because of what you sow. If you sow seed of your time, of your effort, of your resources, of your talent, skills, babalikan ka ng Lord na marami kang aanihin dyan. And now, tingnan nyo sarili nyo, you are now a better person, a great person, because you are a blessing to many people. Pero yung mga walang tinatanim, puro pita ng laman, sa ngayon, bigat sila ng community at bigat sila ng pamilya nila. Ayun. At yan, that is what we call foolishness. Ang tawag nun, foolishness eh. Kaya tandaan natin mga kapatid, matalino ang isang sower. Alam niya, prinsipyo niya, magtatanim ako for the future sa aking mga anak, sa aking mga mahal sa buhay, magulang. Yun dapat, mga kapatid. Kaya, dito natin nakita yung sinabi ni Pablo. Kung balikan natin ulit yon sa 2 Corinthians 9 to 15. Di po ba? 2 Corinthians chapter 9, 10 to 15. Ang Diyos nagbibigay ng binhing itatanim. Ayon. At sabi nga dito sa 11, pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matutulungan. That is number 2 points. Number 2, you sow the seed in good soil. Ayon. Ang isang binago ang buhay, hindi siya basta tapon lang ng binhi. Hahanapin niya ang good soil. Yun ang farmer. Hindi ka pupunta sa isang soil o sa isang lupa na tigang, madawag. Alam mo, ang lupa, ang mga farmer alam nila yan eh. Alam nila matabang lupa to, dito ako magtadanim. Yun ang good soil. Hindi ka tapon ng lakas mo, ng effort sa alam mo tigang ang lupa doon. You sow the seed in good soil. Like for example, isa sa mga primary po natin dito sa Las Piñas, sabi niya, alam mo pastor, nung wala pa ako sa Panginoon, mayabang ako eh. Magastos sa bisyo ko, drugs, bisyo, malaki na itapon kong pera, pastor. So naisip ko, itong primary ko, nagtatanim siya sa tigang. Pero ngayon, sabi niya, pastor, ngayon nakakilala ko sa Lord. Gumagastos nga ako noon sa drugs eh. Laking pera nilalabas ko. Ngayon, pastor, nagtatanim na ako sa gawain ni Lord. Nagtatanim na ako sa mga mission. Nagtatanim na ako pagdating kay Lord. Tinataniman ko na, pastor. Doon ko na tinatanim
Ang tawag nun, matabang lupa. Question, Pastor, ano yung mga good soil? Ang church, ang ministry, at ang mga nagministeryo sa atin, the minister. Katulad nito, para may share ko sa inyo, bakit ito naging point ko, you sow the seed in good soil. Pag tinawag ako ng mentor ko, kasama ko rin yung si Bishop, yung top head natin. Alam ko na kapag sila ang nagpatawag, naghahanda na ako ng binhing itanim sa kanila. Biro mo, kausapin mo yung pinaka-top head, our bishop, at pagkatapos yung mentor natin. Hindi ako papayag na sa pagtatapos ng pag-usap namin, usap kaming tatlo, wala akong itatanim sa bishop at wala akong itatanim sa mentor. Kasi sila yung good soil. Biro mo si Bishop, pupunta yan sa iba't ibang bansa. Iisipin mo may naitanim ako doon, parang kasama din ako nag-travel. Yung head natin na mentor ko, pag pumunta siya sa iba't ibang lugar, iniisip ko, kasama na din ako doon. Kasi nagtanim ako sa good soil eh. Ibig sabihin, ang good soil, yung mga taong nagministeryo sa atin. Ang good soil, ito yung mga taong naglingkod sa atin. So hindi lang tayo yung nakapokus doon sa ating mga every Sunday or every week, binubukod natin yung ikapu para sa Lord. Hindi. Ang tunay na sower, hindi siya nakabox doon. Pag sower ka, hindi mo lang binabalik ang para kay Lord. Kasi that is returning what belongs to God. Nagtatanim ka din sa mga lingkod ng Diyos na alam mo, may patutunguhan yung iyong tinatanim. Kaya ako, sabi ko, good soil ito. 20,000 disciples ito. Ibig sabihin, sa matabang lupa ako magtatanim dahil kasama din ako doon. Mentor ko, tataniman ko to. Kaya tandaan ninyo mga kapatid, ang nakagawa lang yan, mga taong mature. Nagawa nyo ba kayong mga disciple, nagtanim kayo sa leader nyo? O leader nyo palagi nagtatanim sa inyo? Ang iba kasing disciple, nagtatanim ng sama ng loob. Nagtatanim ng hinanakit kapag kinokorek. Nagtatanim ng galit. Nagtatanim ng hindi magandang saloobin. Kaya aanihin mo rin, hindi maganda. Dapat tandaan natin, lahat ng mga lingkod ng Diyos, taniman natin, ang balik nun matindi sa atin. Not because you return what belongs to God, but because you sow seed in a good soil. Sino yung mga good soil? Helpless. Yung mga taong hindi nila kayang balikan yung tinanim mo sa kanila. Yung mga alam mo na mga less fortunate people, alam mo pag nagtanim ka sa kanila, sabi nga sa Psalms, nagpapautang ka sa Diyos. Ang mga taong walang-wala, mga taong walang makain, walang kakayahan, sensitive ka dyan. Ibig sabihin, hindi ka lang nagbabalik ng iyong ikapo sa Lord, nakikita mo yung mga needy people, mga helpless people. Ako tinataniman ko, pastor. The top leader at yung mga pastor na kailangan ng tulong na hindi pa makaahon sa gawain nila sa church. Ang puso ko sa pastor, kasi pastor ako, nakikita ko kalagayan ng mga pastor. May mga kaklase ako na sometimes mini-message ako, wala agad yan dalawang isip. Kami ng wife ko, nagtatanim ka sa mga lingkod ng Diyos. And that is the good soil. Biro mo, nagtanim ka sa lasinggero, sa kaibigan mo nagsusugal. Ano yan? Tigang yan, wala kang anihin doon. Nagtatanim ka sa material na bagay, walang balik sa iyo yun. Ang taniman mo, yung nagbubunga ng sagana, yung mga naglilingkod sa Diyos, yung mga leader nagdi-disciple sa iyo. Anong sabi sa Galatians chapter 6, verse 6? Anong sabi po dito? Kaya patandaan natin mga kapatid, marami sa atin may na-receive, hindi nagtatanim sa good soil, kaya walang balik sa iyo. Palagi ka kapos, palagi ka wala. Sabi sa Galatians chapter 6, verse 6,
dapat bahaginan ng lahat ng mga pagpapalang tinatamasa ng mga tinuturuan ang mga nagtuturo ng salita ng Diyos. Sino sila? Your leader, the minister, yung mga nasa itaas po natin. Pag nagtanim ka dyan, kapatid, baka hindi mo kakayanin ang aanihin mo na ibabalik ni Lord sa iyo. Minsan kapag tayo ay may hawak na finances, ang isip natin agad sarili natin. Kaya makikita mo, kulang ka, kapos ka, baon ka pa rin sa kakulangan. Why? Mali ang hinagisan mo ng binhi. Ayon. So napansin natin, naisip nyo ba ngayon, ang leader ko ba nataniman ko? O baka leader mo palagi nagbo-blow out sa iyo? Leader mo palagi ang nag-set ng example. Nakita niyo mga kapatid? Leader mo nagpupuyat, nagpapagal. Ang leader mo ay ang oras niya binigay sa iyo. Pagkatapos inaway mo pa. Pagkatapos, ikaw pa ngayon ang nanghihingi sa leader mo. Kaya gusto ko makita ninyo mga kapatid, that is the life principles of a sower. If you are a sower, alam mo kapag naglabas ka ng finances, naglabas ka ng oras, ng panahon, tama ang tinataniman mo. Ako pag may schedule ako na iba, pag tinawag ako ng mentor ko, set aside ko yung aking schedule. Mentor ko yun eh. Mag-spend ako nagtanim ako ng oras sa kanya. O biro mo, kausapan namin yung top, ang pinaka-coordinator ng buong Pilipinas. Yung pinaka-bishop natin. Ang sarap magtanim sa kanila. Kasi pag natuwa sila sa iyo, matutuwa din si Lord. Biro mo, tinaniman mo yung may 20,000 disciples, tinaniman mo itong may thousands na mini-mentor sa buong mundo. So tamang lupa ang tinaniman. Ba't ka na magtatanim sa tamad? Magtatanim ka sa mga tao na puro bisyo. Mga tao na wala namang ginagawa sa mundo. Hindi ka magtatanim sa kanila. Kahit kaibigan mo yan, hindi ako magtatanim dyan. Ang tataniman ko, parents ko. Leader. Mga top head. At makikita mo, hindi ka pagkukulangin ng Lord, nag-harvest ka. That is the great harvest. Plant a seed to your leader. Then you will reap a bountiful harvest. Mga kapatid. Plant a seed to your church. At makikita mo, ang lahat na nagtatanim, hindi kinakapos, hindi kinukulang, at maayos, may order ang buhay nila. No? Kasi tama ang tinaniman, good soil. Good soil ang tinaniman niya. Kaya tandaan natin, ang good soil, the ministry, the church, the minister, the mission, yun ang mga good soil. Hindi ang SM. Hindi pag may sale na una ka pa dun. Nagtanim ka sa mall, pero hindi ka nagtanim sa church. Nakuha niyo mga kapatid? Kaya at the end of the day, baong ka pa rin sa utang. At tandaan natin, ano bang mga good soil? Ang good soil, the ministry, the minister, the mission. Ibig sabihin, lahat ng ginagamit, naglilingkod sa church, connected sa spiritual, that is sowing the right soil. Yung training process, nag-aaral ka. Kaya pansinin natin mga kapatid, may ROI dito, may return of investment. Nag-invest ka sa pag-aaral mo, talaga nagpa-register ka. Sa encounter, nagpa-register ka. Sa mga mentoring, nagpa-register ka. Pagtatanim yun. Kasi may kukunin ka doon for the rest of your life, dadalhin mo yung karunungan na yun. Ang iba dyan, dapa. Pag pinag-usapan yung mga bagay na yan, allergy sila dyan. Kasi hindi binago ang buhay. Pero hindi natin alam, good soil yung conference, seminar, good soil yung encounter, good soil yan. Ang ating mga training, mabuting lupa yan. Biro mo, nagtanim ka sa Korean concert, nagtanim ka, thousands of pesos binayad mo doon. Ang laki ng tinanim mo sa iyong sarili. No? Para lang ang mukha mo ay gumanda. Di ba ba? Ginastusan mo, high maintenance. Marami tayong tinataniman na mali. Pero hindi ka nagtatanim sa gawain ng Panginoon.
Ayun. Gumagastos ka sa walang purpose, walang dahilan. Kaya tandaan ninyo mga kapatid, ang isang sower, may life principle yan. Matabang lupa ang tinataniman niya. Gawain ng Diyos, ang church, mga leaders, mga minister, no? Mga top leaders na naglilingkod sa Lord. Sila yung pag tinaniman mo yan, ani ka na lang ng ani. Ibabalik ni Lord sa iyo na mas matindi pa. Nakuha niyo mga kapatid? Kaya ang iba minsan walang naaani, nagnanakaw ng ani. Kasi puro sarili lang niyang iniisip niya eh. Pag mayroong pumasok sa kanyang resources, bili ako nito, para sa akin to, para sa akin to. Meron na sa lahat, pero kapos siya, hindi pa siya masaya. Wala akong nakitang masayang tao na successful. Ang alam kong masayang tao, yung generous na tao. Kaya pala sinabi ng Bible, mapalad ang nagbibigay. Ibig sabihin nun, mapalad ang nagtatanim kaysa tumatanggap. Ang masayang tao, yung palaging nagtatanim. Sino sa inyo dito na may natanggap masaya? Aba, kapatid, ngiting-ngiti ka kapag palagi kang may natanggap, pero hindi mo alam, mas masaya ang nagbibigay. Iba puso nun. Kasi buhay na niyang magbigay. Ikaw someday, wala nang magbibigay sa'yo. Di malungkot ka, pero yung nagbibigay, yung sower, lifestyle na niyang mag-sow ng seed. Lifestyle. Kaya hindi siya maubusan. Kaya listen to this. May crisis ang buong mundo ngayon. Crisis sa resources, crisis sa mga trabaho, sa finances. Kailanman walang crisis sa langit. Ang langit hindi kinakapos ng biyaya. At tandaan natin, hindi naubusan ng langit. Saan kayo nakakita? Tayo dati dito, nasa COVID nung time na yon. Tuloy-tuloy gawain ng Lord. Tuloy-tuloy ang pagtatanim sa salita ng Diyos. At yung mga taong na-bless, tuloy-tuloy din ang pagtatanim. Kasi galing sa langit ang pagpapala ng Diyos sa atin, mga kapatid. Financially, spiritually, emotionally, socially, everything is under God's control. Siya lahat ang nagsasakop niyan. Kaya matutuwa ang Diyos kapag siya ang sentro ng buhay mo. Nagtatanim ka sa tamang tataniman, mga kapatid. Kaya walang tapon because you sow the seed in good soil. Matabang lupa ba to? Baka tigang. Biro mo, nilibre mo yung tamad. Nilibre mo yung rebelde sa paglilingkod kay Lord. Nagtapon ka sa matinik na daan. Mga kapatid, mas masarap ilibre yung leader mo na sinasaway ka, pinapagalitan ka. Biro mo, leader mo, nilibre ka, pinagalitan ka pa. Aba, sarap nun. Halimbawa, yayain ka ng leader mo, usap tayo tungkol sa ating paglilingkod kay Lord. Ginastusan mo yung leader mo, pero sinabon ka pa niya. Yun ang magandang pagtatanim. Kaya pag alis nyo, you become a better person. Mga kapatid. Huwag kayo magtanim sa mga inuuto kayo. Mali na ginagawa mo, inuuto ka pa rin. Aba, nilibre mo lalo. Pero hindi mo alam, pabagsak ka doon. Masisira ka doon. Masarap taniman yung nagsasaway sa'yo, nire-review ka. Totoong tao yan, your parents, your leader, your mentor, your discipler. Mga totoong tao yan. Hindi sila mag-compromise kasi they want you to become a better person. Yun ang masarap taniman, mga kapatid. Hindi ako pwedeng aalis na mag-uusap kami ng mentor ko na wala akong tinatanim sa kanya. Kasi nagbabiyahe siya sa iba't ibang bansa. Parang kasama na rin ako nagbabiyahe doon. Yun ang good soil, mga kapatid. Kaya dapat makita ninyo ngayon, maging wise kayo sa tinatanim nyo. Your time, your effort, your resources, everything. Alam nyo ba yung nag-spend kayo ng oras sa online simbahay? Nagtatanim kayo sa mga bagay na spiritual. Kaya kung ano ka ngayon, because of what you sow. Ayun. You identify what is right and what is wrong. You know how to live pleasing to God. Kasi nakikinig ka, yan ay pagtatanim ng oras mo,
Kaya makikita mo, umaani ka rin. Ayon. Naging maingat ka ngayon. Ang inaani mo mga bagay na spiritual, nagkaroon ka ng spiritual wisdom, divine knowledge from God. Because you listen to the Word of God and you serve God. At sa ngayon, ang ginagawa mo ngayon, you are now a sower because you serve God. Dati you are a receiver. Tinatanggap mo lang palagi ang mga salita ng Diyos sa cell group. Ngayon, you are a sower. Mga leader natin, discipler natin, mga pastor, mga sower na yan. Minsan, pamilya nila hindi na naging priority because they want to serve God. Binibless ni Lord yung pamilya nila. So be a sower, not just a reaper. Hindi ka dapat maging illegal reaper. Yung nangunguha ka ng blessing na hindi na yung galing sa iyo. Di po ba? Third, so that is the life principles ng isang sower. You sow the seed in good soil. The third, you sow the seed for God's glory. Tingnan ninyo mga kapatid, balikan natin yung ang ating pinaka-major context dito sa 2 Corinthians chapter 9. Anong sabi sa 2 Corinthians chapter 9? Alam nyo ba pag nagtatanim ka, marami magpapasalamat sa Diyos. Sabi sa 11, pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. Ang pagtulong ninyong ito sa mga kapatid ay hindi lamang makakatugon sa kanilang pangangailangan, kundi magiging dahilan pa ng walang hanggang pagpapasalamat nila sa Diyos. Alam nyo, ilang beses na sinasabi, magpapasalamat sila sa Diyos. Magpapasalamat sila sa Diyos. Then 13, ang bukas palad ninyong pagbibigay sa kanila at sa lahat, ang siyang magpapatunay na matapat ninyong sinusunod ang magandang balita ni Kristo. Dahil diyan, magpupuri sila sa Diyos. So magpapasalamat sila sa Diyos, magpupuri sila sa Diyos. That's the effect of being a sower. So ang Diyos, nag-glorify siya kapag ikaw ay palaging nagsuso ng seed. Magpapasalamat ang mga tao dahil sa iyo. So, meaning, you sow the seed for God's glory. Sabi dito, maraming nangangailangan at ito'y nakatugon sa kanilang pangailangan. Yung ginawa mo, walang hanggang pagpapasalamat nila sa Diyos. At ito'y bukas palad ninyong pagbibigay na sa verse 13 ako sa kanila at sa lahat ang siyang magpapatunay na matapat ninyong sinusunod ang magandang balita ni Kristo. Kaya alam ninyo, hindi ka lamang nagbabahagi ng magandang balita, tumutulong ka pa sa kapwa mo. Mga kapatid, pagtatanim yan, at ang sabihin nila, magpapasalamat sila sa Diyos. Ayon. Palagi kong palagi kong mini-mention dito sa atin. Ako, ang mga taong less fortunate, yung mga taong walang kakayahang balikan ka eh. Yung mga kumukuha ng basura sa ating kalye, pag nagtapat sila doon, ano ba namang abutan yan sila? Nagde-deliver ng inuming tubig. Kahit papaano magbigay ka ng extra. Ayon. Kakain ka sa restaurant, pinagalitan mo pa yung waiter. Ni hindi ka man lang nagtanim sa waiter. Di po ba? Ibig sabihin, yung mga less fortunate na tao, nagwawali sa kalsada, tuwang-tuwa yan. Dito pag Sunday, may nagwawalis dito sa church. Paglabas ko ng sasakyan, tatawagin ko yung babae. Sasabihin niya, salamat pastor. Biro mo, winalisan yung paligid ng church, pasalamat siya. Dahil may nagtanim sa kanya, pangkape mo, pang merienda mo. Anong sabi dito? Marami magpapasalamat sa Diyos. Kaya hindi ka lang nangangaral, nag-aabot ka din, kapatid, na alam mo, needy person to, helpless person to. Ang sahod nito kulang pa. Di ba? Yung sukli sa jeep, huwag mo na ipaglaban yung sukli. Bigay mo na, kapatid. Minsan, hindi pa tatakbo ang kotse, makipag-away ka pa eh. Kano ang iyong magkano sukli mo? Di ba? 25 centavo lang pinaglaban mo ng patayan. Grabe ka, kapatid. Walang kuripot na lingkod ng Diyos. Kapatid.
Dapat, kumakain ka, sumasakay, magpagasolina ka, yung sukli, nilinis yung kotse mo, bigay mo naman dun sa nagbigay ng gas, yung ano doon, mga empleyado, bigyan mo naman. Kaya minsan, pag nagpagasolina ka, saludo lahat sila sa iyo eh. Dahil alam nila, generous person ka. Kapatid. Minsan nagpagasolina ka, kotse mo, mamahalin. May sukli ka, 10 pesos. Talagang pinaglalaban mo ng patayan yun. Pumipila na yung mga nagpapagasolina. Basta balik mo yon, may sukli ba ako 10 pesos dyan? Di ba? Ibig sabihin ko dito mga kapatid, kapag anak ka ng Diyos, sobra-sobra ng pagpapala ni Lord sa mga anak ng Diyos. That is why you become a sower. Pagkapos ka, gipit ka, pagdating sa mga bagay na resources, nilalagyan mo ng issue kasi hindi ka naman nagbibigay eh. Alam niyo ba yung mga taong may issue pagdating sa finances? Yan ang mga taong hindi nagbibigay at kinakapos. Before I close, nalaala ko, di ba tayo, meron ditong online platform. May 3 minutes bid tayo. Because thousands of people ay nagagather na sa online platform sa CGS Philippines. In-embrace natin ang monetization. At nagagamit natin yan sa mga gamit natin dito sa online platform. Minsan nanood ako ng 3 minutes bid ko. May nag-comment. Ang comment niya, ano ba naman yan? Ang daming sagabal, makikinig ka na lang, marami pang advertisement. Hindi ba pwede na mag-mensahe na wala mga ads? Alam mo, sa loob ko, natatawa ako. Sa loob-loob ko ganito. Buti pa nga yung mga ads nag-o-offering sila sa 3 minutes bid. Itong tao na to, baka Kristiyano to for 20 years, kahit sa church nila, baka hindi to nagbibigay. Alam niyo ba mga ads natin? Nagsuso sila ng seed sa ministry. Blessing sila sa atin. Kaya tandaan niyo to, ito ngayon sa ating online simbahay, mapapansin niyo mga kapatid, tuloy-tuloy ito, ino-off ng media ang ads dito. Ino-off. Para tuloy-tuloy at convenient ang pakikinig nyo. Lahat ng mga late sa pagsamba, diba, manonood sila mamayang gabi o alas 10 ng gabi, marami nang pumapasok na ads yan. Tapos magko-complain ka sa mga ads, ikaw nga wala kang tinanim na binhi sa CGS Philippines eh. Mabuti pa itong mga ads na to. Lalong binibless ang company nila, nagtatanim sila sa matabang lupa. Ano matabang lupa? Yung nangangaral na salita ng Diyos, CGS Philippines. Yung gawain ng Panginoon. Kita nyo, kaya lahat na nagre-reklamo, maraming mga issue pagdating sa mga bagay na sabihin natin, mga resources, yan ang hindi nagtatanim. Mga pakabig yun. Marami 30 years ng Kristiyano, puro pakabig. Pero walang tinatanim sa gawain ng Panginoon. So nakita nyo mga kapatid, tandaan natin, be a sower, not just a receiver. Dapat mangarap ka, ang tanda ko na. Ako rin palagi ang tumatanggap. Hindi po pwede dito. Dapat ako nagbibigay ng oras, ng panahon, leader na ako dapat, disciple maker na ako dapat. Dapat ako na ang nagbibless, hindi yung palagi akong binibless. Ako na dapat ang extension ni Lord na maging blessing sa ibang tao. Sa oras, panahon, resources, everything that I have, galing kay Lord to at itatanim ko to sa mga tao. Tatanim ko to sa mga lingkod ng Diyos. Itatanim ko to sa gawain ng Panginoon. Yun ang mindset, principle ng sower. At dapat makita natin yon mga kapatid. At anong sasabihin sa 11 to 12 na binasa natin? Marami ang magpapasalamat sa Diyos. In verse 15, sabi nga dito, salamat sa Diyos dahil sa kanyang kaloob na walang kapantay. Kaya tandaan ninyo mga kapatid, kapag sower ka, sa likod nun, nagpapasalamat ang mga tao sa Diyos dahil sa buhay mo. Salamat sa Diyos sa taong ito. Salamat sa Diyos sa leader namin. Pinagtiyagaan ako kahit matigas ang ulo ko. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako naging matino kasama pamilya ko. Kapatid, ang blessing ni Lord, hindi lang finances.
na bago buhay ng mga tao. Kasi nagtanim ka ng oras at panahon sa kanila. Yun ang sower principles. At dapat na makita natin yun. Hindi habang buhay na pinapayuhan ka, hindi habang buhay na inalalayan ka. Ano ka, baby bakulaw? Hindi pwede yun, kapatid. Biro mo, bakulaw ka na, baby ka pa mag-isip. Ano ka? Di ba? Ano ka yung mahina? Ang laki-laki mong tao, lampa ka. Di ba? Lampang Kristiyano, spiritual mo, mabuhay. Di ba? Pagsubok lang, dapa ka na, tisod ka na, backslide ka na agad. Bakit? Puro ka receive eh. Dapat ngayon, ginagamit ka na. Kaya ang tawag ko sa mga leader, mga sower yan. Mga pastor, mga sower yan. Mga disciple maker, sower yan. Mga media team, mga music team, sower yan. Nag-spend sila ng time para sa Lord. Yung mga tither natin, hindi tayo makapag-exist dito kung walang mga tither, walang mga giver sa atin. Mga sower yun. At sila nasa stage of maturity. Biro mo, tagal-tagal mo na disciple ka na, hindi ka pa rin nagbabalik ng para sa Lord. Sign of immaturity yan. Kasi ang mga tither, mga mature na tao yan. Mga giver, yung mga nagbibless sa mga lingkod ng Diyos, sa mga leader nyo. Binibless yung leader nyo. You are a good sower. Mga kapatid. You plant in a good soil. Kaya dapat makita natin to, mga kapatid. I am not a reaper. I am a good sower. Dapat you are not a receiver, but you are the one who share. You bless. Yan ang napapaligiran ng pagiging isang sower. Okay. And you do that, nagpapasalamat parents mo sa iyo, kapitbahay mo, kaibigan mo, kamag-anak mo. Maraming natutuwa because you sow the seed for God's glory. Habang ikaw ay nagbibless ng mga tao, ang bigkas ng mga bibig ng tao, purihin ng Diyos dahil sa buhay mo. O sino na papurihan? Hindi ikaw. Ang Diyos. Kasi Diyos ang dumidikta sa atin, mga kapatid. Kaya naway ang mensaheng ito isang eye-opener sa ating lahat. Maging goal natin, maging sower po tayo. Maging sower po tayo. Isa tayo sa palaging nagtatanim. At pagbalik mo sa farm mo, ani ka na lang ng ani. Hindi ka humihingi. Tuwing pupunta ka sa farm mo, pumipitas ka na ng mga ani mo. Kasi palagi kang nagtatanim. Palagi kang nagtatanim. Sa ating pagtatapos, only a mature person can be a sower. It is the antidote to selfishness and greediness. It is the work of the Holy Spirit in a person's life. Kaya tandaan natin yon, mga kapatid. It is the work of the Holy Spirit in a person's life. Para matanggal ang kasakiman at pagiging makasarili natin, ang antidote dyan, magtanim ka, mga kapatid. Magtanim ka. Ang huling verse na iwan ko sa inyo before I close in prayer, 2 Corinthians chapter 9 verse 8. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Pag sower ka, bibigyan ka ng Diyos ng sobra-sobrang blessing, hindi sakto lang, para may maitanim ka sa mga nangangailangan. Hindi si Lord nagbibigay ng sakto lang na blessing. Nagbibigay siya yung hindi mo maipaliwanag na pagpapala. Bakit? Hindi sa iyo yun. Para sa iyong pagtulong sa mga nangangailangan. Ganun ang Diyos natin. Overwhelming ang blessing ng Lord. That is in 2 Corinthians chapter 9 verse 8. Hindi siya nagbibigay ng tama lang. Sobra-sobra ang Diyos pag nagbigay ng pagpapala. Why? Because of His goodness, of His love, of His mercy. Kaya sasabihin ko sa inyo, before I close in prayer, naging sower ka, nakita mo yung goodness ng Lord, ng favor ni Lord, ng forgiveness ni Lord sa buhay mo. Naranasan mo yung compassion ni Lord. Naranasan mo yung pabor ni Lord.
At ang nakakita lang yan, ang mga sower. Kaya ka naging sower, nakita mo, napakabuti ng Diyos. Napakadakila ng Diyos. Mahabagi ng Diyos. Pinatawad ako ng Diyos. Hindi ko kayo maipaliwanag ang kadakilan ng Diyos sa buhay ko. That is why you become a sower. Naranasan mo lahat kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay mo. Sa oras na ito, mga kapatid, before I close in prayer, sabay-sabay nating papurihan ng Diyos sa mga awiting ihandog sa atin ng CGS Philippines Worship Team.
Let us close in prayer. Maraming salamat, O Diyos, sa palaala mo sa amin. For so many years, palagi na lang kami humihingi sa iyo, even in prayer. Palagi na lang kami, Panginoon, nangangailangan. Kasi nasa stage pa kami ng immature stage, katulad ng mga infant noon. Now, I pray, all of us today, nasa level na kami ng maturity. It's about time for us na magtanim at magtanim, dahil ang may tinatanim, may aanihin. Magtatanim kami ng kabutihang loob sa aming kapwa, sa paglilingkod sa iyo. Magtatanim kami ng oras para sa iyo, Panginoon. Because if we sow seed in spiritual things, we will reap also, Panginoon, ng mga bagay na spiritual. Kung nagtatanim kami ng makalaman, aani din kami ng kapahamakan. I pray, all of us today ay magiging isa sa mga sower sa ministry. As we go on discipleship, as we go on training, mentoring, mga conference na ito, Panginoon, dito kami nagtatanim dahil ang kinabukasan ng generation ang nakasalalay dito. Teach us to be a good sower, O God. Because of your goodness, of your mercy, of your love to us, you are so good to us, O God. That is why we become a sower. Bless mo po lahat ng anak mo, Panginoon, na all of us here today ay mangarap kami lahat na maging isang sower, O Lord God. I pray na mangyari ito sa aming lahat. In the name of the Father, the Son, Jesus Christ, and the Holy Spirit. Amen and amen. Thank you and God bless po sa ating lahat. Hope you've been blessed by the message of God today as we continue to extend our calling in loving God and loving people, even in online, and keep you more updated to our journey in God's vision. Connect to us wherever you are. Like our Facebook page, follow us on our Instagram account, and subscribe to our YouTube channel. Be a blessing and always be updated. Are you blessed? Now it's time for you to become a blessing online by sending stars to support our local church and take part in our lot project. And be a cheerful giver through sending your tithes and offering to our GCash account. See you on our next online worship. Thank you and God bless.